Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. The May 1 riots or EDSA 3 were protests sparked by the arrest of newly deposed President Joseph Estrada of the Philippines from April 25 to May 1, 2001. The protest was held for 7 days on a major highway in Metro Manila, Epifanio de los Santos Avenue or EDSA, which eventually culminated in an attempt to storm Malacanang. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Naganap 4 na buwan pagkatapos ng ikalawang revolusyon sa EDSA, ang mga protesta ay itinuturing na isang mas populistang pag-aalsa kumpara sa mga nakaraang demonstrasyon sa parehong lokasyon noong January 2001. Gayunpaman, ang mga protesta at pag-atake sa palasyo ng Pangulo ay nabigo sa kanilang mga layunin. Patuloy na sinasabi ng mga kalahok na ito ay isang tunay na people power event, isang claim na pinagtatalunan ng mga kalahok at taga-suporta ng EDSA 2. Kinilala ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang pagkakahati-hati ng dalawang terminolohiya sa pamamagitan ng pagsasabi sa isang pahayag na umaasa siyang maging Pangulo ng EDSA 2 at EDSA 3. Noong April 24, 2001, inuutos ng Sandigang Bayan na aristuhin si Estrada. Ang kanyang anak na si San Juan Mayor Jingo Estrada, consultant ng sugal na si Charlie Atong Ang at abogadong si Edward Serapio dahil sa mga kasong plunder at graft. Alas 6 pa lang ng umaga kinabukasan, 6,000 pulis sa Camp Crame sa Quezon City ang tumayo para sa utos na aristuhin si Estrada sa pamumuno ni Philippine National Police Chief Director General Leandro Mendoza, kasama ang mga trooper ng Philippine Marine Corps at PNP Special Action Force sa 7 sasakyan at 5 bus. Gayunpaman, tinatayang 6,000 na loyalista ni Estrada ang kumilos sa Green Hills sa San Juan upang harangin ang pulisya at militar sa pag-aresto sa dating Pangulo na nakatira sa loob ng subdivision ng North Green Hills. Pinalutang ng PNP ang posibilidad na pwersahang i-airlift si Estrada mula sa kanyang tahanan kasama ang airborne troops kung ang police squad na pinamumunuan ni Mendoza ay hindi makapasok sa subdivision. Dahil hinarangan ng mga loyalista ang pinagsamang pwersa ng pulisya at militar sa pag-access sa gate ng butyanan ng subdivision sa kahabaan ng Club Filipino Avenue na may blockade na gawa ng mga jeepney at barikada ng tao. Alas 2 ng hapon, naging tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ng mga pulis at mga loyalista nang magsimulang lumapit sa mga barikada ang mga anti-riot personnel. Dahil sa takot na antagonize ang mga loyalista at mag-udyok ng kaguluhan, umatras ang mga anti-riot personnel. Gayunpaman, bandang alas 3 ng hapon nang itigil ng pulisya at militar ang operasyon para sa araw na yon dahil hindi pa naglalabas ng warrant ang Sandigang Bayan para sa pag-aresto kay Estrada. Noong April 25, sa wakas ay naglabas ng arrest order ang Sandigang Bayan sa tanghali. Alas 3 ng hapon, dumating sa bahay ni Estrada ang hinirang ng korte na sheriff na si Ed Orita, 2,000 pulis at mga trooper ng Philippine Marine Corps kasama si PNP Chief Mendoza at nagsilbi ng warrant.
In-escort ng arresting team si Estrada at ang kanyang anak na si Jinggoy sa isang Toyota Coaster na pag-aari ng PNP para dalhin silang dalawa sa detention center sa Camp Crame. Nagawa ng mga abogado ni Estrada na hikayatin ang mga pulis na hayaan silang sumakay sa isang pribadong sasakyan sa halip na sa police coaster, habang ang mga armadong pulis ay nag-escort sa isang pribadong pagmamay-ari na van habang ito ay umalis sa North Green Hills Subdivision patungo sa Camp Crame. Matapos magproseso at mailagay sa selda si Estrada at ang kanyang anak, naglabas si Estrada ng pahayag na nagpapanatili sa kanyang kawalang kasalanan at tinuligsa ang pagsisikap ng gobyernong Arroyo na usigin siya bilang isang paglabag sa kanyang karapatang pantao, na nananawagan sa mga Pilipino na saksihan ang pagtanggi na ito sa hustisya at pangungutya sa Bill of Rights. Ang protesta ay pinangunahan ng mga miyembro ng political na oposisyon noong panahong iyon, lalo na sina Senador Juan Ponce Enrile, Vicente Soto III, Gringo Honasan, Panfilo Lacson at Miriam Defensor Santiago. Noong gabi ng April 30, naging marahas ang eksena nang magpaputok ng babala at tear gas ang mga riot police sa pulutong ng mga taga-suporta ni Estrada. Ang ilan sa tinatayang 20,000 na nagmarcha ay pumulot ng mga inabandonang kalasag at ni-raid ang isang construction site para sa mga scrap wood na gagamitin nila bilang mga club. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa pangalawang linya ng mga opisyal at muli nang marating ng mga tao ang palasyo at sinubukang pumasok sa nabakura na compound. Gumamit ng dump truck ang mga nagmamarcha para masira ang isang paunang linya ng mga riot police na naghulog ng kanilang mga plastic shield at nagkalat. Hindi bababa sa isang tao ang namatay at marami ang nasugatan nang makipagsagupaan ang libo-libong mga nagproprotesta sa riot police sa labas ng palasyo. The rebellion sought to remove Arroyo from the presidency and to reinstate Estrada. The rebellion came to a head on the morning of May 1, 2001, as most of the people left, specifically the Iglesia Ni Cristo members, as an agreement between their leaders and the government occurred. Yet, hundreds of thousands of protesters still stormed towards Malacañang Palace, the presidential residence. Police and military forces dispersed the marchers with gunfire and tear gases, killing 3 civilians. Several broadcast vans of ABS-CBN were torched by members of the crowd, while others attacked the police and soldiers with rocks, sticks, and pipes. The police and military responded with force after implementing a maximum tolerance policy, which led to the injury of many of the protesters. President Arroyo declared a state of rebellion in the National Capital Region pursuant to Proclamation No. 38 and arrested leaders who participated in the said rebellion, such as Senator Juan Ponce Enrile, but released them on bail. She also announced the death of 2 police officers, expressing sympathy towards their families. Noong May 7, 2001, inalis ni Pangulong Arroyo ang paunawa ng isang estado ng paghihimagsik. Ilang oras matapos kumalat ang mga pulutong ng EDSA 3, ibinalik ng mga kinatawan ng Archdiocese of Manila at civil society supporters ng Administrasyong Arroyo ang EDSA Shrine, kung saan nagkaroon umano ng mga gawaing paninira at basura, kung saan-saan, at ang paligid ay umano'y ng malakas na amoy ng dumi ng tao. Karamihan sa mga inaresto ay pinalaya sa kalaunan. Tungkol naman sa mga public figure na sumusuporta sa mga rally, umiwas sila sa pinakakritikal na oras nito nang maging malinaw.
ng Administrasyong Arroyo ay hindi umaatras sa paghaharap na ito na sa tingin nito ay pampolitikang manipulasyon, which resulted in mob mentality and anarchy of the masses urged by its political opponents. Shout out and thanks to the comment of Malis Crypto Trader. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, whatever life gives you, even if it hurts, just be strong and act like you're okay. Strong walls shake but never collapse.